Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at muli. Salamat sa pagsama sa akin sa ating munting sulok ng pagninilay. Sabi nila, ang bawat bagay, gaano man kaliit o kaluma, ay may itinatagong kwento. Ngunit paano kung ang isang lumang kandado o isang kinakalawang na baul ay hindi lang nagtatago ng kwento, kundi may sarili ring hiling? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alpas at ng isang baul na 150 taon nang nananahimik. Sa Marangyang Distrito del Sol, ang hangin ay amoy sunog na metal at pagkabigo. Ang ugong ng high-powered drill ay biglang tumigil, pinalitan ng isang malutong na tunog ng pagkabali at isang malakas na mura mula sa isang dayuhang inhinyero. Pangatlong drill na yon na sumuko sa loob lamang ng isang araw. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang kaban ng mga alaala. Isang baul na gawa sa itim na bakal at nara, 150 taon ang edad. Nananatili itong tikom, tila pinagtatawanan ang lahat ng modernong teknolohiya na sumubok bumukas dito. Si Don Valeriano Magtanggol, isang taong sanay na nabibili ng pera ang lahat, ay halos masuntok na ang pader sa galit. Bawat segundong nananatiling sarado ang baul ay dagdag na milyones sa kanyang naluluging korporasyon. Sa isang sulok, pinapanood sila ni Luningning, ang kanyang anak. Hindi tulad ng kanyang ama, ang tinitingnan niya ay hindi ang halaga, kundi ang kasaysayan. Hinaplos niya ang ukit sa baul, nararamdaman ang mga kwentong nakakulong sa loob. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, sa isang masikip na eskinita sa Baryo Sanlibutan, ibang-iba ang tunog na maririnig. Dito, ang musika ay ang maindayog na pagpukpok ng martilyo, ang lagaslas ng lumang yero, at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. Ito ang mundo ni Alpas de Guya. Nakatungo si Alpas sa isang maliit at kinakalawang na palak. Ang kanyang mga gamit ay luma. Ang iba'y pinaglumaan pa ng kanyang yumaong lolo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng may katiyakan at respeto. Hindi niya minamadali. Hindi niya pinipilit. Sa halip, ginawa niya ang kanyang nakasanayan, ang bagay na pinagtatawanan ng marami. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang tainga sa malamig na bakal ng padlock. Ang ingay ng eskinita ay unti-unting naglaho sa kanyang pandinig. Tanging ang katahimikan sa loob ng kandado ang kanyang pinakikinggan. Para sa iba, ito'y kabaliwan. Ngunit para kay Alpas, ito ay pakikipag-usap. Pagod ka na! Bulong niya sa kandado na tila ito'y isang matandang kaibigan. Matagal ka nang nakasara. Gusto mo na ring magpahinga. Isang grupo ng mga bata ang sumilip sa kanyang maliit na pwesto. Ayan na naman si Kuya Alpas. Hagigik ng isa. Kinakausap na naman ang kalawang. Hindi sila pinansin ni Alpas. Ang kanyang buong atensyon ay nasa bakal. Ramdam niya ang pagod ng mekanismo sa loob, ang halos 100 taon nitong pagtitiis sa ulan at araw. Gamit ang isang maliit na alambre, hindi niya ito sinundot ng marahas. Bagkus, marahan niya itong ginabayan. Sinusundan ang mga daan na tila ibinubulong sa kanya ng kandado. Maya-maya, isang mahinang klik ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang padlock. Ngumiti si Alpas. Salamat! Bulong niya rito bago ito ibinigay sa matandang may-ari na kanina pa nag-aabang. Samantala, pabalik sa Distrito del Sol, sumuko na ang mga inhinyero. It's impossible, Don Valeriano, sabi ng kanilang pinuno, nagkakamot ng ulo. This safe is a masterpiece of antique engineering. Force will only destroy it, and whatever is inside. Napasabunot si Don Valeriano sa kanyang buhok. Get out! All of you! Sigaw niya. Nang sila na lang ang natira, nilapitan siya ng kanyang pinagkakatiwalaang manager.
Don Valeriano. Nagsimula ito ng may pag-aalinlangan. May, may naririnig po akong kwento. Isang di pangkaraniwang panday kandado sa sanlibutan. Sabi nila, kaya raw niyang buksan ang kahit ano. Tiningnan siya ni Don Valeriano na para bang nababaliw ito. Isang hamak na tagakanto. Matapos kong magbayad ng milyon sa mga dayuhang ito, iyan ang solusyon mo? Ngunit bago pa man makasagot ang manager, tumunog ang telepono ni Don Valeriano. Isang tawag mula sa kanyang stockbroker. Habang nakikinig, ang mukha ng Don ay unti-unting namutla. Ang galit ay napalitan ng takot. Ano? Halos pabulong niyang sabi. Bumagsak. Lahat? Ibinaba niya ang telepono. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang kanyang mga mata, na puno ng desperasyon, ay bumaling sa matandang baul. Ang kaban ng mga alaala. Ang kanyang huling pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang pagmamataas ay nilulunok na niya kasama ng kanyang laway. Tumingin siya sa kanyang manager. Ang mga mata ay tila pagod na pagod. Hanapin mo, utos niya sa mahinang boses. Hanapin mo ang lalaking iyon mula sa sanlibutan. Lumaki si Luningning magtanggol na napapaligiran ng mga bagay na may kwento. Mga antigong florera mula sa dinastiyang Ming. Mga espada ng katipunero na nakasabit sa pader. At mga librong mas matanda pa sa Republika. Ngunit sa lahat ng yaman na yon, ang kanyang ama, si Don Valeriano, ang pinakamalaking misteryo sa kanya. Mahal niya ito, walang duda. Ngunit ang pagmamahal na yon ay laging may kasamang takot. Si Don Valeriano ay isang bundok, matatag, makapangyarihan, at malamig. Ang pagpapakita nito ng pagmamahal ay hindi sa yakap o papuri, kundi sa pagbibigay ng lahat ng material na bagay. At para kay Luningning, ang pagbubukas ng kaban ng mga alaala ay hindi lang tungkol sa kasaysayan. Ito ang tanging paraan na alam niya para abutin ang tuktok ng bundok na yon at makuha ang pagkilala ng kanyang ama. Kaya't nang marinig niya ang utos ng ama na hanapin ang isang ordinaryong panday kandado, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Papa, malumanay niyang sabi, habang nag-aayos ito ng gusot na kurbata. Ako na po ang kakausap sa kanya. Bilang isang historian, mas alam ko kung paano siya pakikitunguhan ng may respeto sa kanyang kakaibang kakayahan. Tinitigan siya ni Don Valeriano. Ang mga mata ay nalilisik pa rin dahil sa masamang balita. Gawin mo ang gusto mo, Luningning. Basta't siguraduhin mong darating siya rito. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para sa isang manghuhula. Iyon na ang pinakamalapit sa isang pagsang-ayon na makukuha niya. Habang ang mamahaling sasakyan ni Luningning ay maingat na binabagtas ang masisikip na eskinita ng baryo Sanlibutan, hindi niya maiwasang mamangha at bahagyang matakot. Ang mundo sa labas ng kanyang bintana ay puno ng buhay, kulay at ingay na hindi niya kailanman naranasan sa tahimik at malinis na Distrito del Sol. Ito ay isang mundong ganap na kaiba sa kanya. Samantala, natanggap ni Alpas ang balita mula sa isang kapitbahay na humahangos. Alpas, may naghahanap sa'yo, nakasakay sa isang magarang kotse na kumikinang. Kumunot ang noo ni Alpas. Sino naman ang hahanap sa kanya na taga-Distrito del Sol? Inayos niya lang ang kanyang mga gamit. Iniisip na baka nagkamali lang ito ng hinahanap. Ngunit ilang sandali pa, isang babaeng tila anghel na bumaba mula sa langit ang lumitaw sa harap ng kanyang munting pwesto. Si Luningning, sa kanyang simpleng puting bestida at malinis na sapatos, ay tila isang hiyas sa gitna ng putikan. Ang lahat ng tao sa eskinita ay napahinto, napatingin sa kanya. Ikaw ba si Alpas de Guia? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at magalang, walang bahid ng pagmamataas na inaasahan ni Alpas mula sa isang mayaman.
Tumangulang si Alpas, bahagyang nahihiya sa kanyang maruming damit at madulas na mga kamay. Ako si Luningning magtanggol. Pagpapakilala niya. Narito ako para formal kang anyayahan. Mayroon kaming isang bagay na 100 at 50 taon nang nakasara. At naniniwala ako na ikaw lang ang makakapagbukas nito. Hindi pera o utos ang narinig ni Alpas. Narinig niya ang sinseridad at pag-asa sa boses ng dalaga. Ngunit ang pag-aalinlangan ay naroon pa rin. Binibini, tagagawa lang po ako ng mga lumang kandado. Baka po nagkakamali kayo. Hindi ako nagkakamali, giit ni Luningning. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Narinig ko kung paano mo kinakausap ang mga bagay. Iyon mismo ang kailangan namin. Hindi lakas, kundi pangunawa. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Alpas. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong hindi siya tinawanan. May isang taong tinawag na pangunawa ang kanyang kabaliwan. Dahil kay Luningning, pumayag siya. Ang pagpasok ni Alpas sa mansyon ng mga magtanggol ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang kanyang sarili. Ang mga pader ay napapalibutan ng sining na nagkakahalaga ng higit pa sa buong baryo sanlibutan. Sa bawat hakbang, lalo niyang nararamdaman na hindi siya kabilang doon. At sa gitna ng lahat, nakilala niya ang bundok, si Don Valeriano. Walang-walang ngiti, walang mainit na pagtanggap, tanging isang matalim na tingin na tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Ikaw na pala yun, sabi ng Don. Ang boses ay puno ng pagdududa. Ngunit bago pa man makaramdam ng takot si Alpas, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Papa, narito na siya. Lumingon si Alpas at nakita niya si Luningning, papalapit sa kanila. Ang presensya ng dalaga ay tila isang kalasaglaban sa nagyayelong titig ng kanyang ama. Nagtama ang kanilang mga mata, ang mata ng isang hamak na manggagawa at ang mata ng isang dalagang mula sa alta sosyedad. At sa isang saglit na yon, sa gitna ng dalawang magkaibang mundo, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo. Isang pag-asa. Para kay Alpas, ang bawat bakal ay may sariling awit. Ang isang bagong tornilyo ay may mataas at matinis na tunog ng pag-asa. Ang isang kinakalawang na bisagra ay may malungkot na himig ng pagkalimot. Ngunit ang kaban ng mga alaala ay iba. Hindi ito umaawit, ito'y bumubulong. At ang bulong nito ay napakalalim at napakalungkot. Pagpasok pa lang niya sa silid, naramdaman na niya ang bigat nito. Ngunit mas mabigat pa ang mga tingin na sumalubong sa kanya. Ang mga dayuhang inhinyero na natalo ng baul ay naroon pa. Nakatingin sa kanya ng may halong paghamak at pagtawa. This is the expert? Narinig niyang bulong ng isa sa kasama. He looks more like a construction worker. Hindi mapakali si Alpas. Ang tingin ay laging nasa sahig. Nais itago ang gaspang at dumi ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Maari po bang? Nagsimula si Alpas. Ang boses ay halos hindi marinig. Huminga siya ng malalim at sinubukan ulit. Maari po bang bigyan ninyo ako ng katahimikan? Isang maikling hagik-gik ang kumawala mula sa isa sa mga inhinyero. Maging si Don Valeriano ay napakunot noo. Bakit? Natatakot ka bang marinig namin ang iyong mga dasal? Kantiyaw ng dayuhan. Ngunit bago pa man makasagot si Alpas, nagsalita si Luningning mula sa kanyang tabi. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Ang hiling niya ay katahimikan. Kung hindi ninyo kayang ibigay iyon, maaari na kayong maghintay sa labas. Natigilan ang lahat. Walang nangahas na sumuway sa anak ng Don. Dahan-dahan, isa-isang lumabas ang mga inhinyero, nag-iiwan ng isang buntong hininga ng inis. Maging si Don Valeriano ay tumahimik. Bagamat na natili sa kanyang kinatatayuan, ang mga braso ay nakakrus na tila
naghahamon. Nang sa wakas ay bumalot ang katahimikan, doon lang nakahinga ng maluwag si Alpas. Tumingin siya kay Luningning ng may pasasalamat. "Hayaan mo sila," sabi nito sa mahinang boses, at iniabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Hindi nila naiintindihan. Nang tanggapin ni Alpas ang baso, ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang kuryenteng tila gumapang sa kanyang buong braso. Napatingin siya sa mga mata nito, mga matang puno ng pag-unawa, hindi paghusga. Sa isang saglit, nawala ang mansyon, ang baul, ang mayayamang tao. Tanging siya at ang dalaga na lang ang naroon. Ang kilig na yon ay isang bagay na hindi niya pa naramdaman kailanman. Dahan-dahan siyang lumapit sa baul. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo noong siya'y bata pa. Bawat bagay, Alpas, lalo na ang mga luma, ay may kaluluwa. Bago mo sila pilitin, pakinggan mo muna ang kanilang kwento. Respetuhin mo sila. Ipinatong niya ang kanyang palad sa malamig na bakal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na malunod sa katahimikan. Hindi niya iniisip ang mga numero, hindi niya hinuhulaan ang kombinasyon. Pinakikinggan niya ang pagod na mekanismo sa loob. Nararamdaman niya ang bawat ngipin ng gear na halos isang siglo nang hindi gumagalaw. Naririnig niya ang bulong ng nakaraan, ang mga lihim na matagal nang gustong kumawala. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, sinimulan niyang paikutin ang dial. Hindi mabilis, hindi marahas. Bawat pagpihit ay mabagal, banayad, na tila isang sayaw. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang mga naiwang tauhan sa silid ay nagsimula ng mainip. Maging si Don Valeriano ay ilang beses nang napabuntong hininga. Ngunit si Luningning ay nanatiling nakatayo roon, hindi kumukurap. Ang buong tiwala ay na kay Alpas. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa noo ni Alpas. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang nakikinig, naghihintay sa tamang sandali, sa tamang tunog. Para siyang isang musikero na tinutuno ang isang napakatandang instrumento. Hanggang sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng buong mansyon, isang napakahinang tunog ang narinig. Click! Ito'y hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Isang tunog na matamis, malinaw, at puno ng pangako. Napamulat ng mata si Alpas. Ang lahat ng tao sa silid ay napahinto sa paghinga. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki, nakatutok sa bakal na pinto ng baul. Ang nag-iisang klik na yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang putok ng baril. Para kay Luningning, ang tunog na yon ay mas matamis pa sa anumang musika. Napamulat si Alpas at sa isang kilos na puno ng paggalang, marahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng baul. Isang tunog na tila isang malalim na paghinga ang kumawala mula sa bakal habang ito'y dahan-dahang bumubukas sa unang pagkakataon sa loob ng 150 taon. Walang gintong kumikinang, walang mga alahas na nakakasilaw. Ang bumungad sa kanila ay ang amoy ng lumang papel at alikabok, ang amoy ng nakaraan. Sa loob, maayos na nakasalansan ang makakapal na dokumento na ang mga papel ay naninilaw na sa katagalan. Ang mga sulat ay tila naglalaho na. Nagawa niya, bulong ni Luningning, puno ng paghanga. Ngunit ang paghangang iyon ay biglang nabasag ng isang malakas na sigaw ng tagumpay. Sa wakas, umalingaw-ngaw ang boses ni Don Valeriano. Mabilis niyang sinugod ang baul. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, hindi sa pagpapahalaga sa kasaysayan. Halos itulak niya si Alpas para lamang makuha ang mga dokumento. Mga titulo ng lupa, ito na nga. Tuwang-tuwang sabi niya habang binubuklat ang marurupok na papel. Abogado, tawagan ang mga abogado. Sabihin mong nakuha na natin ang ebidensya.
Nakatayo lang si Alpas sa isang tabi, tahimik, ngunit hindi kagalakan ang nakita ni Luningning sa kanyang mukha. Sa halip, nakita niya ang isang malalim na lungkot, isang pagkadismaya. Tumingin ito sa bukas na baul na para bang ito'y isang kaibigang pumanaw. Lumapit si Luningning sa kanya. Alpas, nagawa mo. Ang galing mo. Umiling lang si Alpas. Ang kanyang tingin ay hindi maalis sa baul. Nagkamali ako, bulong niya. Sapat lang para marinig ni Luningning. Nagkamali ako ng dinig sa kwento niya. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man siya makasagot, lumapit ang manager ni Don Valeriano kay Alpas. May dalang isang makapal na sobre. Heto na ang bayad mo. Dobleng-doble pa sa napag-usapan. Ngunit hindi ito tinanggap ni Alpas. Tiningnan niya ang manager. Pagkatapos ay si Don Valeriano na abala sa pagtawag sa telepono. At sa huli, si Luningning. Hindi ko matatanggap yan, mahinahon niyang sabi. Hindi pera ang dahilan kung bakit ko ito binuksan. Yumuko siya ng bahagya sa harap ni Luningning. Paumanhin, binibini. At sa mga salitang yon, tumalikod si Alpas at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng mansyon, papalayo sa karangyaan, at pabalik sa kanyang sariling mundo. Naiwan si Luningning na mayroong isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Nakuha na ng kanyang ama ang gusto nito. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit ang tagumpay ay may lasa ng pagkatalo? Nang gabing iyon, matapos magdiwang ng kanyang ama, kasama ang mga abogado, bumalik si Luningning sa silid kung nasaan ang baul. Ngayon, ito'y bukas na, walang laman, at tila mas malungkot pa kaysa noong ito'y nakasara. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang loob na tila nagpapaalam. Habang ang kanyang mga daliri ay gumagapang sa ilalim na bahagi na nababalutan ng pelus, naramdaman niya ang isang maliit na umbok. Isang bahagi na hindi pantay. Dahil sa kuryosidad, marahan niya itong pinindot. Isang mahinang klik ang kanyang narinig. Isang maliit na piraso ng sahig ng baul ang bahagyang umangat. Isang lihim na kompartimet. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang binubuksan niya ito. Ano pa kayang kayamanan ang naitago rito? Ngunit sa loob, wala siyang nakitang ginto o papeles. Tanging isang bagay lamang ang naroon. Isang maliit, nababalutan ng katad na kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw at ang mga gilid ay gasgas na sa paglipas ng panahon. Mukha itong isang personal na talaarawan. May pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Mabigat ito sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa bigat ng mga taon at mga lihim na nakakulong sa loob nito. Dahan-dahan, binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ay luma, gamit ang pluma, ngunit nababasa pa rin. Ang unang linya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sa ngalan ng Diyos at ng aking konsensya, isinusulat ko ito hindi para sa pagmamalaki, kundi para sa pagsisisi. At sa ilalim nito, isang pangalan at isang petsa na kumilala sa kanyang buong pagkatao. Valeriano Magtanggol 1875 ang talaarawan ng kanyang ninuno. Ang taong nagpagawa ng baul na ito, isinara niya ito ng mabilis. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang mga dokumentong nakuha ng kanyang ama ay nagsasabi ng isang kwento. Ngunit alam ni Luningning sa kaibuturan ng kanyang puso na ang maliit na kwadernong hawak niya ay nagsasabi ng katotohanan, ang nakabubulag na katotohanan. Isinara ni Luningning ang pinto ng kanyang kwarto at marahan itong nilak. Ang katahimikan ng mansyon sa hating gabi ay tila nagpapabigat sa bawat pintig ng kanyang puso. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang maliit na lampara, ang lumang talaarawan ay tila humihinga sa kanyang mga kamay. Huminga siya nang malalim at muling binuklat ito. Ang mga unang pahina ay puno ng mga tala,
tungkol sa negosyo, pagbili ng mga lupain, pagpapatayo ng mga bodega, mga transaksyon na nagpapakita ng talas ng isip ni Valeriano magtanggol uno. Mayroong isang pangungusap doon na nagpatayo ng balahibo ni Luningning. Ang lupa ay hindi para sa mga tamad. Ito ay para sa mga taong may pangarap at may kakayahang kunin ito. Habang patuloy siya sa pagbabasa, ang mga salita ay nagsimulang maging mas madilim. Ang mga simpleng transaksyon ay napalitan ng mga kwento ng panlalamang. Ikinuwento ng kanyang ninuno ng may pagmamalaki kung paano niya nakuha ang malalawak na lupain sa tabi ng ilog, ang mismong lugar kung saan nakatayo ngayon ang Baryo Sanlibutan. Ang mga mangingisda at magsasaka roon, ayon sa talaarawan, ay hindi marunong bumasa o sumulat. Isang gabi, nakasulat sa magandang sulatin ng kanyang ninuno, dinala ko ang pinuno ng kanilang baryo sa aking karwahe. Inalok ko siya ng alak at binigyan ng isang maliit na bayong ng pilak bilang tulong para sa kanyang pamilya. Sinabi ko sa kanya na ito ay isang kasunduan sa pautang. Ang kailangan niya lang gawin ay markahan ng X ang isang papel bilang katibayan. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pasasalamat. Ang hindi niya alam, ang papel na kanyang minarkahan ay hindi kasulatan ng pautang, kundi isang kasulatan ng ganap na bentahan. Sa isang iglap, ang lupa na tinirhan ng kanilang mga ninuno sa loob ng daan-daang taon ay naging akin. Napatakip si Luningning sa kanyang bibig, isang pagsusuka, ang tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang pundasyon ng yaman ng kanilang pamilya ay itinayo sa pandaraya. Ang mga dokumentong nakuha ng kanyang ama mula sa baul ay hindi ebidensya ng pagmamay-ari. Ang mga yon ang mismong armas na ginamit sa krimen. Bigla, isang katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Luningning, anak, gising ka pa? Ang boses ng kanyang ama, si Don Valeriano. Dali-dali, halos hindi na siya makahinga, itinago ni Luningning ang talaarawan sa ilalim ng kanyang unan. Oo po, Papa. Nagbabasa lang po ako. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Sige, huwag kang magpuyat. Isang malaking araw ang bukas para sa pamilya magtanggol. May kagalakan sa boses nito, ang kagalakan ng isang taong nanalo. Magandang gabi, anak. Magandang gabi po, Papa. Narinig niya ang mga yabag nito papalayo. Nang masiguro niyang wala na ito, kinuha niyang muli ang talaarawan mo. Ngunit ngayon, ang pagbabasa niya ay hindi na dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa isang mabigat na pangangailangan, ang malaman ang buong katotohanan. Matapos ang maraming pahina ng malulupit na estratehiya sa negosyo, biglang nagbago ang tono ng pagsusulat, nawala ang pagmamalaki at napalitan ng isang bagay na mas personal, isang bagay na mas malambot. Nagsimulang magsulat ang kanyang ninuno tungkol sa isang babae. Sa lahat ng kayamanang nakuha ko, wala ni isa ang makakapantay sa kanya. Nakasulat doon. Ang kanyang ngiti ay parang sinag ng buwan sa madilim na tubig. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kalungkutan ng dagat. Ngunit ang kanyang halakhak ay tunog ng pag-asa. Napahinto si Luningning. Sino ang babaeng ito na nakapagpabago sa isang taong tila walang puso? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat salita. Isang dalagang tagapamalakaya mula sa munting baryo sa tabi ng ilog. Ang lugar na ngayon ay tinatawag nilang Sanlibutan. Ang talaarawan ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang babaeng minahal ng kanyang ninuno ay mula sa mismong komunidad na kanyang nilinlang. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang pinupulot niya ang talaarawan mula sa sahig. Ang bawat salita na kanyang nabasa ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong sistema. Pinapatay ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan.
Ang babaeng minahal ng kanyang ninuno, ang babaeng may ngiti na parang sinag ng buwan, ay mula sa baryo Sanlibutan. Pinilit niyang basahin ang mga huling pahina, kahit na ang bawat letra ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang mga mata. Ang sulat kamay ng kanyang ninuno ay naging magulo, puno ng pagsisisi at sakit. Minahal ko si Sinag nang higit pa sa aking buhay, ngunit mas minahal ko ang aking pangalan at kapangyarihan. Hindi ko siya pinakasalan, hindi ko siya kayang ipakilala sa aking mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, biniyayaan kami ng isang supling, isang batang babae na may mga matang tulad ng sa kanyang ina. Hindi ko siya kayang itakwil. Lihim ko siyang pinalaki, malayo sa lahat. Ngunit upang maprotektahan ang pangalan ng mga magtanggol, sinabi ko sa lahat na siya ay isang ampon, isang batang ulila na aking kinaawaan. Isang pangalan ang nakasulat sa dulo ng pahina. Isang pangalan na alam ni Luningning mula sa family tree na nakasabit sa kanilang aklatan. Ang pangalan ng kanyang lola sa tuhod. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga kwento tungkol sa ulilang lola niya. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon na naramdaman niya sa mga tao sa baryo Sanlibutan. Hindi lang pala pandaraya ang itinayo sa pundasyon ng kanilang pamilya. Itinayo rin ito sa isang malaking kasinungalingan tungkol sa kanilang sariling dugo. Dugo at lupa. Ang lupaing ninakaw ng kanyang ninuno ay lupaing pinagmulan din ng kanyang dugo. Napatayo si Luningning at tumingin sa salamin. Sino ang babaeng nakikita niya? Ang mukha ba ng isang magtanggol, isang manunupil, o ang mukha ng apo ni Sinag, isang tagapamalakaya na ninakawan ng lahat? Ang dugo ng dalawa ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang marangyang kwarto ay tila isang kulungan. Ang hangin ay naging mabigat at hindi niya mahinga. Kailangan niyang makaalis. Hindi na siya nag-isip, hindi siya nagbihis. Suot pa rin ang kanyang pantulog. Kinuha niya ang talaarawan at dahan-dahang lumabas ng kanyang kwarto. Tahimik niyang binagtas ang madilim na pasilyo. Nilagpasan ang mga larawan ng kanyang mga ninuno na tila humuhusga sa kanya. Lihim siyang lumabas ng mansyon. Hindi niya ginamit ang kanyang kotse. Sumakay siya ng taxi, isang estranghero sa sarili niyang mundo. Isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isip. Isa lang ang taong gusto niyang makita. Ang taong marunong makinig sa mga bagay na walang boses. Natagpuan niya si Alpas sa kanyang maliit na pwesto. Nag-aayos ng isang lumang bentilador sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang bombilya. Ang tunog ng kanyang pagtatrabaho ay ang tanging musika sa tahimik na eskinita. Nang makita siya ni Alpas, ang pagtataka ay agad na lumitaw sa kanyang mukha. Binibini, anong ginagawa ninyo rito sa ganitong oras ng gabi? Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Luningning. Ang lakas na ginamit niya para makarating doon ay biglang nawala. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Nabitawan niya ang talaarawan. Napaluhod siya sa sementadong lupa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Hindi ko na. Simula niya siya ang kanyang boses ay basag. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Walang tanong na lumabas sa bibig ni Alpas. Walang paghuhusga. Nakita niya ang isang taong nawawala. Isang pusong basag. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinulot ang talaarawan at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang si Luningning na umiyak, na ilabas ang lahat ng sakit. Inilagay niya ang kanyang kamay ng marahan sa balikat nito. Isang simpleng kilos ng pakikiramay. At sa madilim na eskinita ng baryo Sanlibutan, isang koneksyon na mas malalim pa sa salita ang nabuo sa pagitan nila. Ngunit sa malayo, sa Distrito del Sol, isang telepono ang nagring. "Sir?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Alam na po namin kung nasaan si Ma'am Luningning." Nakahinga ng maluwag si Don Valeriano, ngunit agad itong napalitan ng galit. Nasaan siya? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? "Nagpadala po ako ng litrato sa inyo, sir."
Binuksan ni Don Valeriano ang mensahe sa kanyang telepono. Ang nakita niya ay nagpanting sa kanyang tainga. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang tagapagmana, nakaluhod sa maruming kalye ng Baryo Sanlibutan. At sa tabi nito, ang hamak na panday kandado. Ang kamay ay nakapatong sa balikat ng kanyang anak. Isang malalim at mababang ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Don Valeriano. Ito'y hindi lang pag-aalala. Ito'y galit na dulot ng pakiramdam na siya'y pinagtaksilan. Kinabukasan, ang Baryo Sanlibutan ay nagising sa isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Para kay Alpas, ang umagang yon ay puno ng alaala ni Luningning. Ang bigat ng kanyang ulo sa kanyang balikat, ang init ng kanyang mga luha. Matapos niya itong ihatid, nang ligtas sa isang taxi kagabi, hindi na siya nakatulog. Hawak niya ang isang sikreto na maaring magpabago ng lahat, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Ang katahimikan ay binasag ng pagdating ng dalawang mamahaling itim na sasakyan. Mula rito ay bumaba ang mga lalaking nakasuot ng barong. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Sa utos ng isa, nagsimula silang magdikit ng mga puting papel sa bawat pinto at poste ng eskinita. Ano yan? Tanong ni Mang Kadyo, isang matandang mangingisda na kapitbahay ni Alpas. Lumapit si Alpas at binasa ang nakasulat. Ang mga salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ayon sa mga dokumentong legal na pagmamay-ari ni Don Valeriano Magtanggol, ang lupang ito ay pribadong pag-aari. Binibigyan ang lahat ng residente ng 30 araw upang lisanin ang lugar. Isang alon ng takot at pagkalito ang mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang mga ina ay niyakap ang kanilang mga anak. Ang mga matatanda ay napaupo na lang sa tabi ng daan. Ang kanilang mga tahanan, ang tanging mundong kanilang kinagisnan, ay bigla na lang binabawi sa kanila. Alam ni Alpas kung kaninong gawa ito. At alam niya kung bakit. Hindi pa man humuhupa ang gulat ng lahat, isa pang sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Isang sasakyang mas makintab, mas mahal. Mula rito ay bumaba si Don Valeriano Magtanggol. Ang bundok ay bumaba mula sa kanyang kaharian. Dire-diretso itong naglakad patungo sa pwesto ni Alpas. Ang kanyang mamahaling sapatos, nakatad ay walang takot, na tumatapak sa putik at dumi ng eskinita. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang nakakapasong lamig. "Masaya ka na ba?" Bungad ni Don Valeriano. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. "Tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa pakikialam mo sa hindi mo dapat pakialaman, ang lahat ng taong ito ay mawawalan ng tirahan." Nakatayo lang si Alpas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. "Wala po akong ginagawang masama." "Wala." Tumawa si Don Valeriano ng mapakla. "Ginamit mo ang kahinaan ng anak ko. Nilason mo ang isip niya laban sa sarili niyang ama." Lumapit ito. Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Alpas. "Magkano?" "Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko at mawala ka na sa buhay namin?" Tinitigan ni Alpas ang Don ng diretso sa mga mata. Hindi po nabibili ang lahat ng bagay. Ang sagot na yon ay tila mas lalong nagpagalit sa Don. Isang hamak na panday na tulad mo ang magtuturo sa akin ng leksyon? Tandaan mo ito, bata. Manatili ka sa iyong lugar. Dahil sa susunod na makita ko kayo ng anak ko na magkasama, hindi lang ang bahay mo ang sisirain ko. Tumalikod si Don Valeriano at naglakad paalis na may parehong pagmamataas tulad ng kanyang pagdating. Nang gabing iyon, sa kanilang lihim na tagpuan sa tabi ng lumang tulay, hinintay ni Alpas si Luningning. Dumating itong balisa, ang mga mata ay namumugto, isang patunay ng matinding pagtatalo na naganap sa mansyon. Bago pa man makapagsalita si Luningning, inunahan na siya ni Alpas. Ang bawat salita ay mabigat sa kanyang dibdib. "Luningning,
Kailangan mo nang bumalik sa inyo. Huwag ka nang pumunta rito. Mapapahamak ka lang. Pero Alpas, ito ang tama. Pagputol niya, kahit na ang puso niya ay sumisigaw ng kasalungat. Hindi mo kailangang danasin to. Ako na ang bahala rito. Tinitigan siya ni Luningning. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng determinasyon. Hindi, mariin niyang sabi. Sinabi sa akin ni Papa kanina na pumili ako, ang dugo niya o ang mga tao dito. Humakbang siya palapit kay Alpas. Hindi ako pwedeng bumalik sa isang lugar na itinayo sa kasinungalingan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay. Ang maliit, luma, at nakabalot sa katad na talaarawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot niya ito kay Alpas. Ano? Ano ito? Naguguluhang tanong ni Alpas. Iyan, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay puno ng bigat ng katotohanan. Iyan ang sandata natin. Ang sumunod na mga araw ay isang nakakabinging digmaan ng papel at paninindigan. Gamit ang talaarawan bilang gabay, si Luningning at Alpa, kasama ang ilang matatandang leader ng komunidad, ay sinubukang lumaban. Nagpunta sila sa munisipyo, nagpakita ng ebidensya, ngunit ang impluwensya ni Don Valeriano ay parang isang pader na hindi nila kayang tibagin. Ang bawat pinto ay isinasara sa kanilang harapan. Ang bawat opisyal ay biglang nagiging bingi, paumanhin, ngunit ang mga dokumentong hawak ni Ginoong Magtanggol ay legal, sabi ng isang abogado sa City Hall nang hindi man lang tinitingnan ang talaarawan. Ang hawak ninyo ay isang kwento lamang. Ang pagkabigo ay unti-unting lumamon sa pag-asa ng baryo sanlibutan. Ang 30 araw na palugit ay parang buhangin na mabilis na nauubos sa kanilang mga palad. Para kay Don Valeriano, ang pagsuway ng kanyang anak ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi na ito tungkol sa lupa. Ito ay naging personal. Ang bawat araw na si Luningning ay nananatili sa baryo sanlibutan ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang pagyurak sa pangalan ng Magtanggol. At sa ika-29 na araw, napuno na siya. Nagsimula ito sa isang ugong. Isang mababang ugong na dahan-dahang lumalakas, yumayanig sa mga barong-barong at nagpapagising sa mga natutulog. Madaling araw pa lamang. Ang buwan ay nakasabit pa sa langit. Tumakbo si Luningning palabas ng maliit na bahay na pansamantalang tumutuloy sa kanya. Sumunod sa kanya si Alpas. Sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste, nakita nila ang pinagmumulan ng ugong. 2 malalaking bulldozer. Ang kanilang mga ilaw ay parang mga mata ng halimaw na nagbabantang lamunin ang buong baryo. Sigawan, iyakan, gulat. Ang mga tao ay naglabasan mula sa kanilang mga tahanan. Ang ilan ay daladala ang kanilang mga sanggol. Ang iba ay akay-akay ang kanilang mga lolo at lola. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi nila inasahan na ganito kabilis. Ganito kawalang awa. Hindi maari. May isang araw pa kami. Sigaw ng isang ginang. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Don Valeriano. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bakal, kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Papa, anong ginagawa ninyo? Humagulgol si Luningning, tumatakbo palapit sa kanya. Maawa po kayo. Tiningnan siya ni Don Valeriano. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ito ang pinili mo, Luningning. Sabi nito sa isang boses na pumupunit sa puso ng dalaga. Umuwi ka na sa akin ngayon din at ipatitigil ko ito. Umiling si Luningning. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi po. Hindi ko kayang iwan sila. Kung gayon, sabi ng kanyang ama at itinaas ang kanyang kamay. Nagbibigay ng senyas sa mga operator ng bulldozer. Panoorin mo ang resulta ng iyong katigasan ng ulo. Ang ugong ay naging isang nakabibinging dagundong. Ang unang bulldozer
ay nagsimulang gumalaw. Ang malaki nitong pala ay bumagsak sa unang bahay, isang maliit na tindahan kung saan bumibili ng candy ang mga bata. Ang tunog ng nayuyuping yero at nababasag na kahoy ay sumira sa puso ng lahat. Isang matinding galit ang pumuno sa pagkatao ni Alpas. Tumakbo siya. Sinusubukang harangan ang makina. Tigil! Sigaw niya. Ngunit dalawang malalaking security guard ang mabilis na sumunggaban sa kanya. Ibinagsak siya sa putikan na parang isang basahan. Alpas! Sigaw ni Luningning. Habang nakasubsob sa lupa, walang magawa si Alpas kundi panoorin ang pangalawang bulldozer na gumalaw. Ang target nito, ang kanyang maliit na pwesto. Ang tanging pamana sa kanya ng kanyang lolo. Ang lugar kung saan niya unang nakausap si Luningning. Ang lahat ay tila bumagal. Ang dagundong ng makina, ang iyak ng mga tao, ang malamig na tingin ng Don. Ngunit bago pa man dumampi ang bakal na pala sa kanyang munting tahanan, isang puting figura ang tumakbo at humarang sa gitna. Si Luningning. Nakatayo siyang mag-isa sa harap ng dambuhalang makina. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig ngunit hindi umaatras. Itinaas niya ang kanyang mga braso na tila sinusubok pigilan ng isang paparating na alon. Tigil! Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng isang kapangyarihang hindi pa naririnig ng sino man mula sa kanya. Kung gusto ninyong sirain yan, dumaan muna kayo sa ibabaw ko. Mula sa kanyang pagkakasubsob sa lupa, ang tanging nakikita ni Alpas ay ang maliit na figura ni Luningning laban sa dambuhalang dilaw na bulldozer. Ang puso niya ay tila gustong sumabog sa pinaghalong takot at paghanga. Ang babaeng lumaki sa yaman na natatakot sa sarili niyang ama ay handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa isang barong-barong na gawa sa yero at lumang kahoy. Para sa kanya, huminto ang makina. Maging ang operator, isang taong sanay sa paggiba, ay natigilan sa kanyang nakita. Isang sandali ng nakabibiging tensyon ang bumalot sa buong baryo. Ano pang hinihintay mo? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Don Valeriano. Paandarin mo yan. Tanggalin ninyo siya riyan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, isang tunog ang bumasag sa tensyon, ang malakas na promeno ng mga sasakyan sa dulo ng eskinita. Hindi ito mga bulldozer. Mga van ito na may logo ng mga malalaking istasyon ng telebisyon. Mabilis na nagbabaan ang mga reporter, cameramen, at mga mamamahayag. Ang kanilang mga lente ay agad na nakatutok sa eksena. Ang umiiyak na mga residente, ang nagbabantang mga bulldozer, ang nagngingit-ngit na si Don Valeriano. At sa gitna ng lahat, si Luningning, nakatayo na parang isang rebulto ng katapangan. Isang matandang babae mula sa baryo, na kanina papalihim na may hawak na telepono, ang marahang ngumiti. Ang labanan ay biglang nagbago ng entablado. Hindi na ito sa putika ng sanlibutan. Nasa harap na ito ng buong bansa. Nakita ni Alpas ang pagbabago sa mukha ni Don Valeriano. Ang galit ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng kalkuladong pagpipigil. Ngunit huli na ang lahat. Isang reporter ang naglakas loob na lumapit kay Luningning. Hawak ang isang mikropono. Ma'am, anong nangyayari dito? Totoo bang iligal kayong pinapaalis? Lahat ng kamera ay nakatutok ngayon kay Luningning. Ito na ang sandali. Nakita ni Alpas ang bahagyang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit nang magsalita ito, ang kanyang boses, bagamat nanginginig sa simula, ay may bigat na hindi pa naririnig ni Alpas kailanman. Hindi po kami aalis, simula niya, dahil ang lupang ito ay sa amin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang lumang talaarawan, ang munting kuwaderno laban sa makinarya ng kapangyarihan. Ang hawak ko po, patuloy niya, ay ang talaarawan ni Valeriano Magtanggol I, ang aking ninuno. Dito, isinulat niya mismo kung paano niya nakuha ang lupang ito. Sa pamamagitan ng panlilinlang
sa mga ninuno ng mga taong ito. Binuklat niya ang talaarawan at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Bawat salita ay isang dagok sa pangalan ng magtanggol. Binasa niya ang tungkol sa kasunduan sa pautang na isa palang bentahan. Binasa niya ang tungkol sa markang X na katumbas ng pagkawala ng kanilang mga tahanan. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa kanyang ama na ngayon ay namumutla na. Ngunit hindi lang po yan ang kanyang ninakaw, sabi ni Luningning. Binasa niya ang huling bahagi, ang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng kanyang ninuno at ni Sinag, ang dalaga mula sa sanlibutan, at ang kwento ng kanilang anak na itinago sa ilalim ng pangalang Ampon. Ang babaeng yon, sabi ni Luningning, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lola ko sa tuhod, ang dugong nananalaytay sa akin ay hindi lang dugo ng manunupil. Dugo rin ito ng mga sinupil. Naramdaman ni Alpas ang panginginig ng kamay ni Luningning. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay dito ng lakas. Tumingin si Luningning sa kanyang ama, hindi na may takot, kundi may awa. Ang tunay na pamana ko, Papa, ay wala sa inyong mansyon. Narito, kasama ng mga taong ito. Isang nakabibinging katahimikan, si Don Valeriano, ang taong laging may sagot sa lahat. Ang taong kayang bilhin ang lahat ay nakatayo roon na walang masabi. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang kapangyarihan na itinayo sa pera at takot ay gumuho sa harap ng katotohanan. Ang katahimikan ay binasag ng sunod-sunod na pag-click at pag-flash ng mga kamera. Bawat ilaw ay tila isang hatol. Sinisilaw ang pagkatalo sa mukha ng Don. Ang kanyang imperyo ay hindi gumuho sa ingay ng bulldozer, kundi sa katahimikan ng kanyang kahihiyan. Ang umaga pagkatapos ng iskandalo ay kakaiba. Ang mga bulldozer ay nawala. Ang mga reporter ay umalis na, dala-dala ang kanilang malaking kwento. Ang naiwan sa Baryo Sanlibutan ay isang katahimikang puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Para kay Luningning, ang katahimikang yon ay isang pagkakataon para huminga sa unang pagkakataon. Sa loob ng sumunod na linggo, ang pangalang magtanggol ay gumuho. Ang mga balita ay sumabog. Ang mga kontrata ni Don Valeriano ay kinansela. Ang mga kasosyo sa negosyo ay lumayo. Narinig ni Luningning mula sa isang dating kasambahay na ang kanyang ama ay hindi na lumalabas sa madilim nitong opisina, kung saan nakatayo ang bukas at walang lamang kaban ng mga alaala. Isang monumento ng kanyang pagkatalo. Hindi nakaramdam ng saya si Luningning. Awa lamang. Isang hapon, tahimik siya niyang bumalik sa mansyon. Walang nagtangkang pigilan siya. Kumuha siya ng isang maliit na maleta at inilagay lamang ang ilang mahahalagang damit at ang kanyang mga libro sa kasaysayan. Iniwan niya ang lahat ng alahas, mamahaling gamit at ang buhay na hindi na niya kayang angkinin. Sa kanyang pag-alis, opisyal na niyang tinalikuran ang apelyidong Magtanggol. Simula sa araw na yon, siya na lang ay si Luningning. Ang kanyang bagong tahanan ay isang maliit na kwartong inaalok ng pamilya ni Alpas. Simple, masikip, ngunit puno ng init na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya sa mansyon. Nang unang gabing iyon, nakisalo siya sa kanilang hapunan. Isang mainit na mangkok ng tinolang manok at isang platong kanin. Bawat subo ay tila naghuhugas sa pait ng kanyang nakaraan. Ang tawa ng ina ni Alpas, ang mga kwento ng kanyang mga kapatid. Ito ang pamilyang hindi niya alam na hinahanap-hanap pala niya. Salamat po, sabi niya. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Ano ka ba, iha? Sabi ng ina ni Alpas,
Hinahawakan ng kanyang kamay. Isa ka na sa amin. Ang proseso ng paghilom ay hindi lamang para kay Luningning, kundi para sa buong komunidad. Gamit ang kanyang kaalaman bilang historian at ang talaarawan bilang pangunahing ebidensya, tinulungan ni Luningning ang mga lider ng baryo na ihanda ang kanilang legal na kaso para bawiin ang lupa. Gabi-gabi, sa ilalim ng isang bombilya sa pwesto ni Alpas, magkasama nilang binubuklat ang mga lumang dokumento. Ang kanilang mga ulo ay magkadikit. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa hangin. Hindi na lang sila magkaibigan o magkakampi. Sila ay naging magkatuwang. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga, may kinuha si Alpas mula sa isang baul ng kanyang lolo. Isang lumang relos na disusi, hindi na gumagana. Gusto mo bang subukan? Tanong niya, isang mapaglarong nangiti sa kanyang mga labi. Ang alin? Makinig, sagot ni Alpas. Inilagay niya ang relos sa palad ni Luningning. Pagkatapos, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito at ginabayan ang mga daliri nito para maramdaman ang bawat ukit at gasgas. Ito ang ginagawa ko, bulong niya. Huwag mong isipin, pakiramdaman mo lang. Ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata. Sa simula, wala siyang naramdaman kundi ang lamig ng metal. Ngunit habang tumatagal, habang ang init ng kamay ni Alpas ay gumagapang sa kanya, nagsimula siyang makarinig. Hindi tunog, kundi pakiramdam. Isang mahinang pintig, isang alaala ng libu-libong segundong lumipas, isang kwento ng pag-ibig mula sa taong unang nagmay-ari nito. Napamulat siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Narinig ko, naramdaman ko. Ngumiti si Alpas. Lahat ng bagay ay may kwento, Luningning. Kailangan lang nila ng isang taong handang makinig. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa tahimik na pag-unawa, alam nilang ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, tinipon ni Alpas ang mga lider ng komunidad. Mayroon siyang isang panukala. Ang mga dokumentong ito ang magbibigay sa atin ng lupa, sabi niya. Ngunit ang tunay nating pamana ay wala sa papel, nasa mga kamay natin, sa ating mga kakayahan. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Tanong ng isang matanda. Nais kong magtayo tayo ng isang maliit na paaralan dito sa sanlibutan, sabi ni Alpas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Isang paaralan na magtuturo ng mga lumang sining, pagkakarpintero, paghahabi, pagpapanday, para hindi mamatay ang ating mga tradisyon. Lahat ay tumango sa pagsangayon. Isang magandang ideya. Tumingin si Alpas kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na mas malalim pa sa pagtatayo ng isang paaralan. Ikaw, sabi niya, ikaw ang magiging tagapamahala. Sasamahan mo ba ako sa pagbuo nito? Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Baryo Sanlibutan ay may bagong himig. Ang dating ugong ng takot ay napalitan na ng masiglang tunog ng martilyo, lagari, at masayang tawanan ng mga bata. Sa tulong ng isang non-government organization na naantig sa kanilang kwento, ang kasong legal para sa lupa ay naipanalo nila. Ang Baryo Sanlibutan ay opisyal ng pag-aari ng mga residente nito. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakasulat sa anumang titulo. Ito ay nakatayo sa gitna ng komunidad, isang maliit na gusaling gawa sa kawayan at kahoy, ang paaralan ng mga kasanayang bayan ng Sanlibutan. Sa loob, si Luningning, na ngayon ay mas kilala bilang Ma'am Ning, ay nakaupo sa isang maliit na bilog ng mga bata. Hindi na siya nakaputing bestida. Sa halip, suot niya ay isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maningning pa kaysa sa anumang diamante na dati niyang pag-aari. At kaya, kwento niya sa mga bata, ang kaban ng mga alaala ay hindi pala naglalaman ng ginto. Ang tunay na yaman nito ay ang kwento.
Ang kwento natin, ang kwento ng ating mga ninuno. Sa kabilang dulo ng silid, abala si Alpas. Hindi na lang siya tagakumpuni ng mga sirang kandado. Isa na siyang guro. Sa harap niya, isang batang lalaki ang nakapikit. Ang tainga ay nakalapat sa isang lumang piraso ng bakal. Anong naririnig mo, Lito? Mahinang tanong ni Alpas. Parang pagod po, Kuya Alpas. Sagot ng bata. Pero gusto pa niyang maging kapaki-pakinabang. Ngumiti si Alpas at ginulo ang buhok ng bata. Tama, pakinggan mo siyang mabuti. Sasabihin niya sa'yo kung paano siya aayusin. Ang kanilang pamana ay hindi na lamang isang bagay na binabasa sa mga libro. Ito'y isang bagay na buhay, humihinga, at ipinapasa sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Nang dapit hapon na yon, matapos ang klase, sabay na naglakad si Alpas at Luningning papunta sa isang maliit na burol sa dulo ng baryo, kung saan tanaw ang paglubog ng araw sa ilog. Ito na ang kanilang naging ritual. Nakamit na natin, bulong ni Luningning. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Alpas. Ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi pa, sagot ni Alpas. Nagsisimula pa lang tayo. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Alpas. Hindi ito isang mamahaling singsing, isa itong maliit na susi. Simple, ngunit ang pagkakagawa ay pino at masining. Gawa ito sa pinaghalong tanso at bakal, kumikinang sa ilalim ng kulay kahel na liwanag ng papalubog na araw. Para saan to? Tanong ni Luningning. Hindi ito para magbukas ng pinto, sabi ni Alpas, habang marahang inilalagay ang susi sa palad ni Luningning o ng isang baul. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang pagmamahal at paggalang ay umaapaw. Iyan ang susi para sa kinabukasan natin, ang kinabukasang sabay nating bubuksan. Hindi na kailangan pa ng maraming salita. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng mundong kanilang ipinaglaban at muling itinayo, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraan, ng lahat ng tamis ng kasalukuyan, at ng lahat ng pangako ng hinaharap. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan ay maririnig pa rin sa baryo Sanlibutan. Ngunit ngayon, hindi na ito tunog ng kahirapan. Ito na ang tunog ng paglikha, ng pag-asa, at ng isang pamana na hindi mananakaw ni numan. Isang pamanang isinilang mula sa dugo, lupa, at isang pag-ibig na kasing tibay ng bakal. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa anumang yaman o lupain. Ito ay nasa mga aral na ating ipinapasa, sa karunungan ng ating mga kamay, at sa pagmamahal na nagbubuklod sa isang komunidad. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang katotohanan na nagpapalaya, at ang pag-ibig na nagbibigay lakas upang ito'y ating ipaglaban. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung mayroon kayong aral na napulot sa kwentong ito, o kung mayroong bahagi na tumatak sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi iyan sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,